Kasalukuyan sa News Patrol. Usa kasakop sa NPA, patay sa engkwentro sa Katiil. 5 kasakop sa militar, Samaran. Plebisito sa pagmugna og Davao Occidental, idungan sa barangay elections. Pagwagtang sa korupsyon sa gobyerno, gikampanya sa mga negosyante sa Davao. Daghang Davaoenyo, buot mo salmot sa One Run, One Philippines Fun Run sa ABS-CBN. May mundag kapamilya, may mundag Mindanao, niyan ang mga detalye sa News Patrol. Patay ang ituhuang leader sa NPA ito sa enkwentro tali sa 67 IB sa barangay Spardos, Katiil, Davao Oriental. Samaran sa enkwentro ang 5 ka mga sundalo. Si Vina Araneta sa report. Samaran sa tiil si Corporal Gilmer Roquero, humang maigo sa mga rebeldeng NPA, ato sa enkwentro tali sa mga rebelde, nga sakop sa Front Committee 25 ug PBC 8, alas 2 sa kadlawan kagahapon sa barangay Aliwagwag, Katiil, Davao Oriental. Marami po yan, mga almost 28, kaya nahirapan kami na magkuhan, ma'am. Tagal yung palitan ng bala namin. Naigosab sa tiilang 2 pa ka mga sundalo sa 67 Infantry Battalion nga sila Private First Class Gestoni Pabale ug Private First Class Ronald Bulaco. Samtang sa likod naigo si Private First Class Kakda ug sa pantog naigo si Sergeant Mario Torres nga naigo sa Claymore Mine. Malapitan na yun, ma'am. Malapitan na yun kasi madilim that time, then pamove sana kami. Then, pagkaputukan na po, ma'am, nagka-change fire na po, ma'am. Napatay sab sa mga sundalo ang gituwang leader sa grupo na si Commander Ryan. Siya yung leader doon sa PDC na pinag-operate nila doon. So, pag natanggal yung leader, tanggal na yan. Gipahilo na sa punerarya sa barangay Aliwagwag ang patayng lawas ni alias Ryan. Vina Aranata, ABS-CBN News. Idungan na atol sa barangay eleksyon ang plebisito sa pagsiak sa Davao del Sur. Busa, nagpahinumdum karon ang COMELEC sa tanang residente sa probinsya na boboto aron makahatag o insaktong desisyon kung oyon ba o dili ang pagsiak sa Davao del Sur. Na report ni Hernel Tokmo. At the same time during the barangay elections. So yung sa dulo ng balota, ito ang lalabas. Makita ninyo. Gipakita sa bagong Regional Director sa COMELEC 11 nga si Attorney Tomas Valera ang COMELEC Resolution 9772 ang balaod nga nagmando sa pagdungan sa adlaw sa eleksyon Oktubre 28 ug ang plebisito sa pagsiak sa Davao del Sur. Kinisubay sa Republic Act 10360 kon pagmugna sa probinsya sa Davao Occidental. Gipahinumduman sa COMELEC ang mga botante sa Davao del Sur nga dili kalimtan ang pagboto sa plebisito kaysa ulahing bahin sa ilang balota. Ilang botohan kung uyon ba sila o dili nga nga ang Davao del Sur. Either susulat sila ng yes or oo, or kung ayaw nila ng creation ng Davao Occidental, lagay nila ang no o hindi. Para sa daghang taga Davao del Sur, moboto gayud sila sa plebisito. Yes, I am in favor. Ma-develop ang katong second district. Yung mga views ng dito sa atin at sa kabila, at least ma-develop lahat. Kasi kung mag-isa lang, mahirapan. I'm very happy na ma-divide na siya para ang dito po sa another division mas ma-develop. Base sab sa resolusyon, kinahanglang magpulong-pulong sabang matag barangay sa Davao del Sur aron hisgutan ang plebisito. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Nagpabiling blanco ang Panada Police sa motibo sa pagpanglabay o granada sa sakyanan ni Panada Municipal Election Officer Pangasiran Pulao datong Sabado sa gabi. Dako na lang pasalamat ni Pulao nga wala kini makaboto. Pero dako ang pagduda ni Pulao nga politika ang motibo sa pagpanglabay sanglit dool na ang eleksyon. Kamala ni Pulao posibleng pagpanghadlok ra ang gihimo sa Doha kawala may responsable. Sanglit wala ni na naibot matod pa ang secondary pin. Kung private problem, baka bayan ako, wala namang problema sa akin. Pero ngayon, because of my position as election officer of Padada, baka naman yan ang dahilan. Now, the incumbent barangay captains of that municipality as well as that of the opposition, lahat ko sila kaibigan. Hindi naman ako nalog dahil wala akong ginagawang masama. Wala gyud makita nga political affiliation kay in the previous days
wala siya kadawat og mga threats. We still conducting intel monitoring to identify what is the real motive behind of this incident. Ipahinumduman sa COMELEC ang mga opisyal sa barangay silang obligasyon sa paggahin og budget karong nagkadol na ang barangay elections. Nibalik si Hernel Tokmo sa report. Ginahikay na sa COMELEC ang listahan alang sa mga magtutudlo nga moserbisyo isip Board of Election Tellers. Apan dili masugdan ang training sa mga BET sa barangay elections kung walay budget. Subay sa COMELEC Resolution number 9738, obligasyon sa matag barangay nga mugahin og budget para sa eleksyon. 10% sa budget sa sangguniang kabataan ang igahin matag barangay. Sama dinhi sa barangay 28-C Davao City, 197,000 pesos ang budget sa SK matag tuig. Busa, 19,700 pesos ang ilang ihatag sa COMELEC. We have nothing to do is to follow. Ang gigahin nga budget mao igasto sa training og seminar, ingon man transportation allowance sa mga Board of Election Tellers. They are willing to give their share. In fact, naanagay-nagaanhi dinhi nang utanag kang sa ipangalan ang cheque, unsay mga paagi na nga sila kopya sa mga resolution. Ang pakyas makarimit sa ilang LGU share una ang Oktubre 18, posibleng mag-atubang og election offense. Natol sa meeting sa COMELEC sa Davao del Sur, nahisgutan nga daghang barangay sa probinsya ang dili mohatag sa ilang LGU share. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Sa pikas bahin sa balita, plastado na ang Energy Park sa Barangay Apocon, Tagum City nga mo himuong venue sa Eastern Mindanao Regional Rubber Moot karong Oktubre 3 hangtod 6. Naanay mga marker sama sa bamboo poles o stage ang park para sa ipahigayong opening ceremony karong Huwebes din umadlaw na niya guest speaker si Vice President Jejomar Binay. Gilawmang 2,000 ka mga Rover Scouts ang motambong gikan sa 19 ka mga councils sa Eastern Mindanao. Ang tanang Rover Scouts ipaubos sa community service sa Tagum City sama sa feeding program, hostel cleanup o tree planting. Systems go na. Nalay mga gagmay na medyo gina wala pa gina ko ano. Minor na lang, minor na lang. Sa pagbalik sa News Patrol. Dakong kantidad sa Cebu, nakumpiska sa Tagum City. Tulo ka gitudlong pusher, nadakpan. Daghang Dabawenyo, boat mo salmot sa 1 Run, 1 Philippines Fun Run sa ABS-CBN.